na bad trip nga ang bida-bida kaya umabsent siya. Natulog na lang siya ng bongga kaysa daw makagawa siya ng eksena. Minsan sa buhay, kailangan natin magsinungaling na may sakit para makapagpahinga. Sabay simba ko at kuros baka maihipan ng hangin na masama. Alam kong gawain mo rin yan kaya wala kang kawala. Pero okay lang yan dahil diskarte yan ng mga tamad na manggagawa. Pag nanay ka at nasa bahay ay sobrang dami talagang ginagawa. Lalo na kung marami ka pang intindihin na batuta, ay tiyak ihi na lang ang iyong magiging pahinga. Pero okay lang yan dahil ang reward naman ay makita natin silang masigla at masaya. Pero sa totoong buhay, ang gusto talaga ng mga ina ay yung maraming pera sa bulsa. Kaya mga lalaki, dapat alam nyo na kapag mainit ang ulo ng inyong mga asawa. Bigyan nyo na agad ng limpak-limpak na pera para manahimik pati ang kanilang mga kaluluwa. Masarap naman kasi sa mag-asawa ang nagtutulungan sa isa't isa. Yung walang lamangan, dapat hati sa lahat ng problema. At kudos sa mga asawa na walang bisyo at focus talaga sa pamilya. Balang araw, makita nyo rin ang magandang resulta. Basta wag lang kayong bumitaw at maghanap ng iba. Dahil imbis na isang pamilya lang ay maging 5 pa. At madagdagan patuloy ang iyong magiging problema. At sa mga babae naman na wala nang ginawa kundi magpaganda para makahanap ng jowa, ay wala naman akong pakialam dahil hindi ko naman pera ang inyong ginagasta. Kaya gulang kung saan kayo masaya, basta hindi kayo makasira ng pamilya. At shoutout dito sa kumari kong tagapagmana. Malaki nga ang lupa niyan sa probinsya. Pero mas pinili niyang magdamo at maglinis sa aking hasyenda. Dahil baka daw ako'y matuklaw ng ahas na 2 ang paa. At mawalan pa siya ng kapitbahay na maganda. At shoutout din sa ating mga bagong kakilala at tropa. Maraming salamat sa inyong mga tawa at suporta. Basta ang motto natin dito sa buhay ay ang magpasaya. Good vibes lang para iwas, stress at problema. Namitas na agad ako ng kalamansi para sa gagawin kong salad mamaya. At dahon ng malunggay, pampalinis ng bituka. Pero sa totoo lang, itong malunggay ang kinakapitan ko kapag ako'y walang-wala. Okay na rin kasi siya kahit nasa dilata. At sabawan mo lang na isang planggana. At tiyak ang dighay mo abot hanggang Republic of China. At nilikom ko na ngayong aming labahin at ako'y biglang nanghina. Sinasabi kasi ng isip ko na maglaba. Pero ang sinasabi ng katawan ko ay wag na. Pagod daw kasi siya at kailangan niya ng pahinga. Kaya binuhat ko na agad yung basket at ako ay lumarka. Dadalhin ko na lang siya sa tindahan ni Gracia. At doon ko na lang ipapalabada. Mabango nga dito at mura pa. Wala ka ng kapagod-pagod dahil nakatupi na. At dumiretso na agad ako bumili ng pagkain ni Jeko. Si Jeko, nakala nila boyfriend ko. Pangalan pa lang daw kasi ay mukha ng pambato ng wrestling at boxing sa taas ng entablado. Pagka-uwi ko ay dumiretso na agad ako sa kusina para magluto. Nagmamadali na nga ako dahil ang tiyan ko ay hindi ko na mawari. Nagsangag na nga lang ako para hindi naman sayang yung bahaw nung nakaraang araw. Madalas kasi maraming natitira kasi sa pagsasaing alam mong sakto na, sasabihin ng isip mo kulang pa. Yan kasi ang galawan ng mga laging gutom at ang gusto ay laging may nginunguya. Kaya ang resulta, patong-patong na taba. At wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang kapalarang nakatadhana. Pansit-pansitan nga pala ang ginawa kong salad na maganda daw sa bukol at may kidney sa bato. Pag 40 ka na kasi, kupas na ang iyong alindog at ganda. Meron ka na lang arthritis at rayuma. Yung iba, high blood na, lalo na kapag walang pera. At tarang kumain ng almusal, tanghalian at kasama hapunan na. Tipid tayo ngayon dahil wala tayong kwenta. Kaya bawiin na lang natin sa linis, pa-consuelo di Gracia para hindi tayo matawag na batugan na bida-bida. Pero sa totoo lang, ako ay nagtataka at nagtatanong kung ako ba'y may pangatlong mata. Ano kasi parang ako lang ang nakakakita ng mga ligpitin at kalat sa kusina, mapakwarto, banyo at sala. Kaya ang nangyari sa absent ko ngayon ay pornada. Imbis na pahinga, pagod ang nakuha. Kaya ang aral na makukuha natin sa bidyong ito, huwag niyong gayahin ang pagsisinungaling ng matanda. Pumasok na lang kayo para may kita, para hindi tayo maging kawawa sa sarili nating bansa. Ako si Mama Jem, ang bida-bida at feeling tagapagmana.